Hindi kayang tiisin ang hirap kahit kaunti. Sa nakaraang buhay, nagtrabaho sa pabrika para umangat. Namatay sa murang edad sa linya ng produksyon. Sa buhay na ito, kahit na napunta sa sinaunang nayon, ang makatarungang buhay dito ay hiwalay sa mundo. Nangangaso at nagtatanim. Walang dote sa pag-aasawa. Ang pinakamahalaga, posible ang mag-ensayo ng mga espiritu. Hindi pwedeng magtiis ng hirap. Ano ang tinanong mo kanina? Mahirap ang mag-aral ng mga kasanayan. Natatakot ka ba sa naunang tanong? Gusto mo bang mag-aral ng mga kasanayan? Hindi, ayaw ko. Kahit mga aso, hindi nag-aaral ng mga kasanayan. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mag-aral ng mga kasanayan? Ayaw ko nang magsinungaling ka na. Baliw ka ba? Bitawan mo ako, takot ako sa taas. Tulungan niyo ako. Edad ng buto 13, pinasok ang water-fire hybrid root. Pinaghalo ang water-fire hybrid root. Haha, haha. Edad ng buto 16, dumating ka ng maaga sa susunod na buhay. Walang espiritu, sana sa susunod na buhay ay magandang pagkakataon. Saling lahi, bumagsak sa Sword Academy, susunod. Edad ng buto 10, isang uri ng yelo na espiritu. Kakaibang isang uri ng espiritu. Maganda ang batang babae na ito. Mukhang siya ay inapo ng pamilya Lin. Walang duda. Batang babae. Anong pangalan mo? Sagot na nakatatanda, ako si Lin Qianqian. Inapo ng pamilya Yuns Lin. Tama nga. Sige, doon ka na magpahinga. Maraming salamat, Elder. Mas marami ang dumating ngayon kaysa noong nakaraan. May ilang magagaling na kabataan. Sa tingin ko, wala nang iba. Maghanda na tayo para sa ikalawang pagsubok. Wow, isang immortal. Ang gwapo niya. Ang galing ng guro. Bakit siya bumalik? Nakilala na si Li Fengxi. Sinuri ko ang kanyang espiritu. Ayos lang. Ano ang nangyari kay Li Fengxu? Si King Shan, nakilala na ang mga nakatatandang kapatid. Si King Shan ay isang bata na nakuha ko ng walang kahirap-hirap. May natitira bang katarungan para sa mga hayop? May batas pa ba? Bata, pakiusap, pumasok ka sa laban. Bumangon ka, Nayon. Anong tinitingnan mo? Buto ng espiritu, 10. Nababagong espada ng espiritu. Anong espada ng espiritu? Bihira na ang ganito. Pinakamabihirang uri ng mutasyon ng espiritu. At ang espiritu ng espada ay likas na uri ng espada. Sektang Wenda. Nangako sa espada. Nangunguna sa Fanzhou. Matagal nang nakikilahok ang sektang Wenda sa espiritu ng espada. Talagang espiritu ng espada. Haha, biyaya ng langit. Tinanong ko ang Zong. Kuya King Shan, ganito kagandang binhi at ikaw pa ang nakatagpo nito. Paano mo natagpuan ang batang ito? Di sinasadyang nakatagpo. Nang makita niya ako, umiyak siya at nanawagan na maging guro ko. Hiling niya na turuan ko siya sa pag-aaral. Naisip ko na tapat ang kanyang puso. Sa kabutihang loob niya, dinala niya siya pabalik. Tunay nga na maaari nang simulan ang susunod na yugto. Pagtatanong sa espiritu. Isara ang puwersa ng espiritu. Maraming tao sa loob. Maraming tao sa loob. Matagumpay na nakapasa sa pagtatanong sa espiritu. Ang mga nakaligtas ay naghihintay sa pagsisimula ng ikalawang yugto. Bigla ka na lang dito nang walang dahilan. May tatay, nanay at nakababatang kapatid pa ako sa bahay. Hianje, uminom ka ba ng tubig, hindi ka nauuhaw? Mainit ka ba, Hianje? Ako na ang magpapalamig sa'yo. Hindi na kailangan. Hianje, hindi mo pa alam, di ba? Ang pagpili ng mga disipulo ng sekta ng tanong ay may 3 pagsubok sa espiritu. Tanong ng puso at espada. Ang naipasa natin ay ang unang pagsubok sa espiritu. Susunod ay ang tanong ng puso. Hindi pa tiyak kung makakapagpatuloy tayo. Bakit mo nasabi? Walang duda sa tanong ng espiritu. Ang ugat ng espiritu at gulang ay tinalo na. Pero ang ikalawang bahagi ay isang puso. Ito rin ang pinakamahirap at pinakamatatagong bahagi sa 3 bahagi. Nakita mo na ba yung tanong tungkol sa kaluluwa? Pumasok ka mula doon. Yung nakatayo ang nakalusot. Yung dinadala palabas ay na-eliminate. Tungkol naman sa nasa loob. Walang nakakaalam. Dahil pagkatapos lumabas, wala ni isang tao ang nakakaalala kung ano ang nangyari. Napakakakaiba. Ang sekta ng pagtatanong ay ang ikalawang sekta sa Fanzhou, bukod sa isang relihiyon. At ito rin ay isang huwara ng tamang landas.
Kaya't sa sekta ng pagtatanong, hindi lamang talento at kakayahan ang tinitingnan. Mahalaga rin ang ugali at personalidad. Kaya't narito ang pagsubok ng puso. Kaya nga, kung masama ang sarili, mawawalan na ng halaga. Kilalanin mo. Kilalanin natin. Ako si Lin Qianqian. Ice element na may single root. Xuxian. Ako si Zhang Yang. Ako ay may pinaghalong ugat ng apoy at hangin. Ugat ng espiritu. Kamusta? Tahimik, susunod ay ang ikalawang pagsubok pagsusuri ng puso. Mga kabataang narito, pakiusap, magpatuloy kayo. Pagbati, punong maestro. Hindi na kailangan ng maraming galang. Guro, bakit ka pa mismo ang dumating? Walang magawa. Nandito lang para makisaya. Maliit na bundok. Ito ang batang ibinalik mo na may ugat ng espada. Guro, siya nga. Talagang hindi nagkamali sa ugat ng espada. Matatag ang puso at isipan. Mukhang maganda ang batang ito. May magandang anyo at magandang pangangatawan, nagsisimula ng magpakita. Sa daan ng mga Diyos, bilang karagdagan sa talento, mahalaga rin ang pagkakaroon ng determinasyon. Kung hindi niya malampasan ang pagsubok na ito, mawawalan din siya ng pagkakataon sa kanyang kabataan. Hindi ko pa rin siya tatanggapin. Talagang kayang magpanggap. Tama si Xiaoshan. Ang aming sekta ay palaging nakatuon sa pagligtas ng mga tao, at ang pagbabantay sa sangkatauhan ang aming tungkulin. Noong panahon ng aming guro, hindi siya nag-atubiling harapin ang panganib, at inilatag ang ganitong tanong ng puso. Sa loob ng tanong, itinakda ang tunay na kalikasan tanong. Kapag pumasok ang may akda, makakalimutan niya ang lahat. Ipakita ang tunay na sarili. Kaya naman maaalis ang mga hindi tapat na tao. Ang kinatatakutan ay ang mga disipulo ay maaaring isang araw lumihis sa kanilang tunay na layunin, at magdulot ng kaguluhan. Tama ang sinabi ng pinuno. Umaasa akong makakamit ito. Maghintay tayo at tingnan. Hindi alam ng 963 tao kung makakalabas ng 100. Haha, haha. Ang lamig talaga dito sa lugar na to. Anong nangyayari? Huwag matakot sa fog na to. Anong ginagawa nyo? Sobrang nakakatakot. Gusto kong lumabas. Itong ulap. Mapanganib. Simula. Unang pagsusulit ng konsensya. Aral. Kung may taong nahulog sa balon, ang pagtulong o hindi ay nasa katwiran. Nasaan ako ngayon? Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Anak, tulungan mo ako. Hintayin mo akong kumuha ng lubid para mayahon kita. Nakahawak ang aking paa sa isang bagay. Maaari mo bang bumaba at tulungan akong buksan ito? Anak, tulungan mo ako. Bakit ako nandito? Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Tulong, tulong. Tulong, tulong. Maganda itong batang mataba. Mabait ang kanyang puso. Medyo kulang sa kakayahan. Pero maaari namang turuan. Maganda rin itong babae ng pamilya Lin. Kahit na hindi siya nakapagligtas. Pero matapang siya. Matapang talaga. Uy, bakit wala pa yung batang may ugat ng espada spirit? Maghintay pa, mas matibay na siya ngayon. Maganda ang pundasyon niya, hindi siya magkakaroon ng problema. Tingnan mo nga. Iyan ay ilusyon ni Xuxian. Batang iyon, maaari mo ba akong tulungan na makakyat? Hindi ka makakakyat. Nakasabit ang binti ko sa isang bagay. Hindi ko maabot. Maaari ka bang bumaba at tulungan ako? Talagang hindi na ako makagalaw. Please na. Hintayin mo. Ang ganda. Salamat sa iyo. Ah, ano ang ginagawa mo? Hindi pa ito patay. Gusto pang lokohin ako ng halimaw. Diretso na kitang ililibing. Paano ka makasama? Sa pagpili kung magliligtas o hindi, pinili mong pumatay ng tao.
Siguro ito na ang kauna-unahang tao sa kasaysayan ng aming sekta. Pero hindi naman ito masama. Dahil kahit papaano, matalino ang batang ito. Nakita niya ang mga palatandaan ng ilusyon. May maliliit na detalye sa isipan. Matatag at matapang. Bihira, bihira. Sinasabi ng Panginoon na ang batang ito ay may matibay na desisyon sa pagpatay. Sa hinaharap, tiyak na magiging makatarungan. Kapag humarap sa mga multo, siya ay papatay. Sino pa kundi ako? Kami ng mga tagapagsanay. Dapat ganito talaga. Tanungin ang puso kung hindi pipili ay makakadaan. Bilang isang tagamasid, pumili ka bang patayin ang 5 tao? O patayin ang 1 tao? Sino ang mabuti? Hindi ko alam kung makakapahinto ako ng karwahe. Hindi. Pasensya na. Pasensya na. Nabangga ko. Yung taong yun. Ah. Ngayon, natitira na lang ilang daang tao. Sayang naman. Ganyan na talaga. Sayang yung batang may fire element na single spiritual root. Pwede namang magbenta ng mas mura sa ibang sekta. Sa anumang oras, kailangang may awa at paggalang sa buhay. Dahil sa sariling kasiyahan, may nagiging dahilan para mamatay ang iba. Hindi masasabi kung tama o mali. Ngunit hindi dapat ganoon ang mga nag-aaral ng daan. Si Yao Shan, sa palagay mo, paano kaya pipili siksuksyan? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung may darating pang sorpresa mula sa kanya. Nakapagdesisyon ka na ba? 5 ang mamamatay sa aksidente. O 1. Alainan. Walang sakit kahit kaunti. Tama nga. Nakapagdesisyon na ako. Ano ang sagot mo? Hindi muna ako pipili. Diretso lang ang karwahe. Durugin nila ang 5 ito. 1, tapos magpaikot-ikot. Durugin din yung huli. Hihi! Hindi pwedeng ganyan kung may problema. Hindi mo rin sinabi na bawal magpaikot-ikot. Sino ang nagbigay sa kanila ng karapatan na matulog sa gitna ng daan? Uy, Laodeng, huwag kang umalis. Hindi ba kayang maglaro? Tiate, akala mo ba kaya mo akong lokohin? Zong! Sa tingin mo, maaari pa ba nating kunin ang batang ito? Ano sa tingin nyo? Sobrang matindi ng sitwasyon. Hindi nararapat siyang tanggapin. Pero sa huli, nakalusot din siya. Sa huli, nakalusot din siya. At saka, nakita pa ang espiritu ng ugat. Ikaw ang nagdala ng batang yun mula sa maliit na bundok. Ano sa tingin mo? Posible bang sinadya niya ito? Sa tingin ko, ang tao na marangal ay tinitingnan ang puso, hindi ang mga palatandaan. Kahit na nagsabi siya ng mga kabaliwan, si Zhu. Sa pagsusulit ng konsensya ay itinuturing na pumasa si Zhao, si Feng. Ibig sabihin, hindi talaga niya iniisip iyon sa kanyang puso. Hindi rin walang katotohanan ang sinasabi ni Xiao Shan. Ang mga patakaran ay itinakda ng mga ninuno. Unahin nating tapusin ang 2 tanong bago magsalita. Ang 2 tanong sa pagsusulit ng konsensya ay tungkol sa katapatan. Kung kaya mo bang panatilihin ang iyong puso sa harap ng mga pagnanasa. Tulad ng sinasabi, uminom na parang nasa kanal. Tulad ng sinasabi, parang nasa silid ng mga pagnanasa. Tulad ng sinasabi, ang pagnanasa ay parang mga bangin. Mahirap punan ang malalim na hukay. Parang mga batong gumugulong sa mataas na bundok. Sa ilalim ng paglubog ng araw. Hindi na ito mapipigilan pa. Sagot lang ng tapat. Makakaraos ka. Nandito na naman. Binata, ako si Hiling. Yung binaba mo kanina ay yung lumamong bakal na palakol. O kaya ay ang espiritual na palakol. O baka naman isang makapangyarihang palakol mula sa langit. Sira ulo. Umalis na siya ng ganyan. Ayos lang, ayos lang, ayos lang. Nakita ang aura ng Diyos ngunit hindi man lang pinansin. Tanungin mo kahit kami. Siguradong hindi namin magagawa iyon, di ba? Ang ganitong uri ng pag-iisip ay dapat. Bakit siya bumalik walang nakakaalam? Naalala ko na. Binabato ko ang sinaunang kasangkapang panguna palakol. Anong tanga, anong nakatunga nga dyan? Dali, hilain mo na. Batang ito, wala akong panguna palakol dito. Anong lakas ng loob mo? Gusto mong agawin ang pangukong palakol, di ba, meron ka? Wala akong ganito. Wala akong ganito. Sige, papatayin kita. Sige, lumapit ka.
Huwag kang umalis, lumabas ka at makipag-isa. Mula ngayon, tawagin ka na lang na pagong. Pagong na nagtatago. Sadyang ginawa niya ito. Tiyak na sadyang ginawa niya. Ang taong ito ay hindi dapat iwanan. Gusto kong patayin siya. Huwag niyo akong pigilan. Kahit na maparusahan. Gusto kong patayin siya. Sige, patayin mo siya. Hindi ka namin pipigilan. Talagang pupunta ako. Sige, nangako akong hindi kita parurusahan. Alam ng batang ito na ito ay isang ilusyon, sinasadya niya. Ay. Ay. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Hindi ko alam, kaya ba ito ay itinuturing na nakapasa na? Nawasak na niya ang larangan. Maaari mo bang iligtas ang malaking eliminasyon? Xiao Shan, pwede bang bumalik ka sa mga taong dinala mo? Master, mag-iwan ka ng marka. Makikita ang espiritu ng ugat na sumisira sa ilusyon. Ano sa tingin mo? Ipaliwanag mo ng maayos sa tao. Huwag ka nang magtago. Huwag ka nang magtago. Kung ayaw mong mamatay, bumangon ka. Saan ako? Paano ako nandito? Naging adik ka na sa pag-arte, di ba? Hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Tinanong mo na ang kapalaran. Ngayon, nandyan sa harap mo ang 100. Una, manatili kang tahimik at mag-aral kasama ko. Pangalawa, itapon ka sa Wild Wolf Valley. Kasama na ang mga lihim ng iyong puso na mawawala. Umalis ka na. Hindi ba talaga nagkamali tayo? Sisiw ang gulo ng mga porma nyo. Kasalanan ko na ngayon. At sinabi ko na ayaw kong mag-espesyalista. Pero gusto mong dalhin ako pabalik. Ngayon, kasalanan ko na daw. Mag-espesyalista na lang tayo. Sumang-ayon na ako sa'yo, hindi ba? Mas mabuting magbuhos ng buhay at putulin ang 7 damdamin. Mas mabuting huwag na magkita. Mas mabuting huwag na magtagpo. Mas mabuting hindi na muling kumilos. Mas mabuting hindi na muling makialam. Mas mabuting hindi na muling kumilos. Tapusin ang buhay. Ay! Anong kasalanan ang ginawa ko? May isa pang tao na siksuksiyan. Akala ko na eliminate na siya. Ang swerte naman. Xianje, nakalusot ka rin sa mga matataba dito. Swerte-swerte lang. Xianje, bakit ka lumabas ng ganitong oras? Nakapagod, matutulog na ako. Matutulog na ako. Mawawala rin ang sword sect na ito balang araw. Ilan na lang tayong natira? Hindi na masyado, halos 100 na. Hindi ba may isa pang pagsubok sa sword? Kailangan lang sundin ang proseso. Ang ikatlong pagsubok ay ang sword. Una, ang unang antas ay tanong ng espada. Ang unang antas ay espada. Ang unang antas ay tanong ng espada. Sumunod ka sa akin. Sino siya, Xianje? Hindi ko siya kilala, pero sinasabi niyang may anyo ako ng lupa. Pilit akong dinadala para mag-aral ng pagkasagrado. Nais niyang maging tapat. Binigyan siya ng pagkakataon. Kapatid, bakit biglang naging madilim ang langit? Oh, bakit nga? Dahil may mga baka na lumilipad sa langit. Paano naman makakalipad ang baka? Dahil may tao sa lupa na humihip. Ha ha ha. Hindi kayo naniniwala. Ha ha ha. Basta't gusto nyo, maniwala kayo o hindi. Wow, napakaastig. Sobrang astig. Wow, napakaastig. Talagang kahanga-hanga ang kapangyarihan ng mga Diyos. Nakatapak sa tulay na ito. Kayo ay mga disipulo ng aking sekta. Ano pang hinihintay ninyo, mga kaibigan? Tumawid sa tulay ng mga Diyos at makarating sa pampang. Magtanong tungkol sa walang hanggan. Sugod, mga kapatid. Tayo na, umalis na tayo. Wow, tulay ng walang hanggan. Sobrang astig. Ito ang karangyaan ng mga Diyos. Xianje, mabilis tayong umalis. Nagkita na naman tayo. Hindi naman tayo nagkahiwalay. Tama nga. Ikaw ay galing sa bundok. Napakahalata ba? Tanging ang mga tao sa bundok ang nagsusuot ng ganitong damit na gawa sa balat ng hayop. Magandang paningin. Talagang nagmamadali lang ito. Walang nangyari. Anong sinasabi mo, Xianje?
Ano nang nangyari sa kanya? Saan siya pupunta? Ilde, ingat-ingat ka. Umalis ka na. Diretso na lang si Xianje. Huwag magpanik, kalma lang. Mukhang siya ay may single spiritual root. Paano magiging masama si Emao? Ang pangalang ito, sa isang pandinig, alam mong hindi ito mabuti. Ah! Tingnan niyo kung anong nangyayari sa taong yun. Ano ito? Xuxian. Anong gagawin natin? Tumakbo. Giliwu. Xingwu. Gamit ng kamangyan. Gamit ng pampalasa. Bumubuka na. Bumubuka na. Gamit ng kamangyan. Gamit ng kamangyan. Ano ito? Naku. Ngayon, dalawa na lang ang magagaling. Ngayon, dalawa na lang ang natitirang magagaling. Sino ang mag-aakalang ito ay ang nasunog na anyo? Kahit ang Panginoon ng pagsasama hindi napansin. Mukhang hindi basta-basta ang sarili ko. Sa kanyang itsura, parang ginto na ibon sa hilagang dagat. Hindi kaya. Ang Bihay at Fanshaw ay matagal nang hindi nagkakasalubong. Huwag nang mag-alala tungkol dyan. Bukod pa nga, isang maliit na espiritu lang naman. Ipagpatuloy ang pagtatanong sa espada. Kahit ang mga engkanto ay hindi tumitigil. Hindi mo alam kung kailan mamamatay. Hay! Siksuksian, ayos ka lang ba? Ayos lang. Napatakot lang ako. Akala ko. Tingnan mo naman ang itsura mo. Mga maliit na bagay lang yan. Ngayon lang ba natakot ka, hindi ba? Ang tapang mo talaga. Magpakumbaba. Sige, umalis na tayo. Huwag magmadali, hintayin natin silang makaalis. Suksian, natatakot ka ba? Hindi mo naiintindihan, ito ay tinatawag na pagiging maingat. Oh, tama. Mas mabuti nang maging maingat. Ang grupong ito ng mga estudyante ay hindi gaanong kaakit-akit. Ang grupong ito ng mga estudyante ay medyo karaniwan ang kakayahan. Ngunit mukhang masigla sila. Mukhang masaya at puno ng sigla sila. Mukhang masaya at puno ng sigla sila. Walang anuman. Walang anuman. Walang anuman. Sa loob ng 2 buwan, malalaman na nila ang hirap ng pag-aalaga ng espiritu. Narinig ko na parang hindi pa dumating ang grupong may mga mutant na espadang espiritu. Hindi naman ito mahulog sa bangin, di ba? Hindi ito nakakatawang biro. Saktong dala ko ang inihaw na gansa. Kumakain ba kayo? Saktong gutom na ako. Parang may iba pang hindi pa dumating. Naghihintay ba tayo? Ano bang hinihintay natin? Ano bang hinihintay natin? Bakit hindi pa tayo pinapasok? Xuxian. Siya na naman. Mailin Kian. Asat Visan. Asat Visan. Kung hindi dahil sa dami ng mga disipulo na nanonood, talagang gusto niyang tumakbo papunta roon. At bigyan ang batang iyon ng sipa. Halos nandyan na. Tara na, ayos lang. Hindi maganda, may pagka-badtrip. Bakit hindi ka pa bumibilis? Kapatid, pakiusap, magbigay daan ka. Pumasok na kayo. Mula sa araw na ito. Mula sa araw na ito. Kayo ay mga disipulo ng sekta ng tanong sa daan. Sa likod na ito ay ang bato ng araw ng espada. Ito ay iniwan ng patriarka ng espada ng sekta ng tanong sa daan. Buhay na talas. Ang sinumang papasok sa aming sekta ay kailangang ilapat ang kanilang palad sa batong ito. Maaaring makuha ang isang hibla ng hininga ng espada. Kapag natutunan nyo na ang paglipad gamit ang espada, hindi nyo na kailangang dumaan sa mahabang tulay ng buhay. Kahit na kayo ay may pambihirang talento. Huwag kayong maging mayabang. Huwag kayong maging katulad ng ilan na tamad at mapag-imbot. Bakit ka nakatingin sa akin? Hindi ka pa nakakita ng gwapo. May tanong ako, mabuhay. Sabi-sabi sa mundo. Noong araw, iniwan ng tagapag-ukit ng espada ang larong ito. Sino mang makakabasag ng bato ng espada? Ang swerte ay mapupunta sa kanya. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Marunong ka bang maglaro ng chess? Medyo alam ko. Pwede ko bang subukan? Sige lang. Maaari bang maunawaan, huwag magmadali. Hayaan mong tingnan ko ng mabuti. Ha 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 ha. Ang kabataan ay talagang maganda. May lakas ng loob na mangarap at kumilos.
Hindi nakakagulat, laging may mga batang mayabang. Ayos din ito. Tamang-tama para maalis ang mga negatibong enerhiya ng mga bata. Sinasabi niyo bang iniwan ng espadang ama ang ganitong sitwasyon? Baka may paraan talaga para malutas ito. Hahaha, tama na. Sa tingin ko, ang espadang ama ay para lang sanain ang kalooban ng mga susunod na henerasyon. Ano ang nakasulat dito ng mataba? Hindi mo alam. Hindi ako marunong bumasa. Diyos ko, hindi pala marunong bumasa si Xianje. Hindi rin ako marunong bumasa. Anong gusto mo sa akin? Anong tinitingnan nyo? Ano ang nakasulat sa batong iyon? Hindi nyo alam. Hindi kami marunong magbasa. Grabe, hindi nyo pala marunong magbasa. Kapatid na Lin, hindi ka rin ba marunong magbasa? Naku! Naku! Naku, Xiao Jian. Mapanganib na galaw ng chess. Sadyang pag-atake ng espada. Lai Zhu. Bumagsak at muling bumangon. Bumagsak sa kanluran at muling bumangon, Xiao Jian, Lai Zhu. Bagong simula ni Xiaoy. Eksaktong 16 na nasalita. Unang hawakan ang batong pang-alaala. Oh, mataba, ikaw din ay galing sa nayon. Galing ako sa lungsod ng apoy. Maraming tao doon. Mahirap ba ang pamilya mo? Medyo may kaya ang pamilya ko. Bakit hindi ka nag-aral? Walang nag-aaral ng aso. Sobrang hirap bakit hindi ka nag-aaral, Xianje? Malakas din ang pamilya ko. Hindi ito mas kahanga-hanga kaysa sa siyensya. Magbigay daan. Hindi mo ba nakita na dumating si Xianje? Lahat ng matataba ay mga kapatid sa paaralan. Paano naman magiging bastos? Tama ang sinasabi ni Xianje. Ang batang ito ay mas mahusay kaysa sa akin. Kaya pa palang mag-imbak. Vesan. Medyo interesante. Naiintindihan niyo ba? Dito lang sa desan. Hindi masyadong naiintindihan, hindi masyadong alam 8-0-1-0-1-1-2-1-4. Hindi masyadong naiintindihan, hindi masyadong alam Hindi masyadong naiintindihan, hindi masyadong alam sa pagsipsip. Sino ang nagwawasak, itim ba o puti? Itim ito, oo. Hindi si Chuan. Ang larong ito ay hindi kayang sirain kahit ng pinakamagaling na manlalaro. Bakit mo nasabi? Dahil hindi ito isang simpleng pagtatapos. Ito ay isang deadlock. Deadlock. Tama, may paraan para masolusyonan ang sitwasyon. Walang solusyon sa patay na dulo, umalis na tayo. Anong ibig sabihin nito? Talo na, kaya pala patay na dulo. Bakit pa tayo nag-aaksaya ng oras, talo na tayo? Umalis na si Xian. Xian, bakit ka nakatunganga? Xian, umalis na tayo. Mapanganib na hakbang sa laro ng chess. Lumilihis sa karaniwang landas. Bumuwag bago magpatibay. Bago at pagkatapos ay magtatag. Bagong diskarte. Pagpapaliwanag sa bagong simula. Anong sinasabi mo? Kuya Xian, ano? Ayos ka lang ba? Nasa laro ang mga pyesa. Nasa labas ako ng laro. Wasakin bago bumuo ulit. Magkaroon ng bagong pagkaunawa. Totoong ang walang laman. Bakit ka nagsasalita ng walang kwenta? Parang nahanap ko na ang paraan para talunin ito. Tapos na, nagiging tanga na ang batang ito. Isang katotohanan lamang. Kung hindi mo ako papayagang manalo, babasagin ko to. Oh. Anong ginagawa mo? Nagsisira ako ng sitwasyon. Sabi ko, may masamang espiritu akong sinasapian, naniniwala ka ba? Gusto mo bang mamatay? Pumili ka, gusto kong maging immortal. Tingnan mo, ano yan? Bakit lumiwanag ang Sword Monument? Ang presensyang ito, baka nagising na ang Sword Monument. Hindi ba? Ito ay... Nakita mo ba, Old Deng? Sinasabi ko na, sa pagbagsak ng sitwasyon, hindi ka pa rin naniniwala. Siguro lumabas na ang ating lolo mula sa kanyang reyna. Hindi man niya nakikita. Pero nararamdaman ang kanyang kapangyarihan. Tunay na nakakatakot. Hindi ito isang baguhang nakabasag ng espada at inskripsyon. Paano mangyayari iyon? Nakita ko mismo. Kung paano ito nasira. Nabasag ito ng paa. Anong bagay ito? Napaka makapangyarihang espada. Talagang kayang sirain ng espada.
Sa loob ng 10 milya, naging isang ipinagbabawal na lugar. Umalis. Umalis ng buong buo. Umalis. Umalis na. Isang kabataang bayani na talaga ang batang ito. Sa murang edad, puno na ng talino at tapang. Hindi ko alam kung ano ang iniwan ng aming guru sa inskripsyon sa espada. Gaano pa kaya katagal makakakuha ang batang ito ng pag-unawa? Nakita ni Xianyu ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at babae. Maliit na guro rin. Anong uri ng bata ito? Alam mo ba? Ito ay nakuha ng aking disipulo na si Li Qingshan. Saan niya ito nakuha? Sa nayon, mukhang pamilyar ang batang ito. Tila katulad ko, isa siyang tapat na tao. Totoong ang anyo ay nagmumula sa puso. Kung siya ay isang tapat na tao, walang hindi tapat sa mundong ito. Ano nga ulit ang pangalan mo? Apelyido ko ay Xu, pangalan ay Xian. Sige, dito na sa iyo ito. Bago magising si Xian, huwag hayaang may makagambala sa kanya. Siya, naiintindihan, at hintayin siyang magising. Ikaw na ang mag-aalaga sa kanyang pagtuturo para sa master. Sa iyo na siya magtuturo mula ngayon. Umalis na tayo. Tuwing lalabas tayo sa bundok, madalas ay may bagyong madilim at malakas na hangin. Akala ng iba na ang aming sekta ay isang demonyong sekta. Talagang nakakabahala na ang break-up ay ganito kalala. Ngunit mukhang hindi magiging mapayapa ang sekta ng tanong sa hinaharap. Hey, kapag naihanda ka na bilang isang talento, maari na kitang ipasa ang posisyon ng pinuno. Mukhang hindi masama. Kapatid na Qingshan, malaki ang iyong nagawa sa pagkakataong ito. Bakit, hindi ka ba masaya sa mga taong dinala mo na nagkaroon ng pangunawa sa Swords Tele? Hindi ka ba natuwa? Hoy, saan ka pupunta? Ayaw na magpilit ng estudyante ha? Ayaw na makipag-ugnayan sa tao. Siguro ngayon ay nakasimangot siya. Sige, mag-focus muna tayo sa importante. Naman. Ano ang nakasulat dito? 5% sa ika-12 palapag. Kuryente. Baiyujing ng Jianlu. Nakakabasa ako. Talaga namang kahanga-hanga ang mundo ng pagsasanay sa immortalidad. Naging totoo. Narinig ko ang iyong tawag. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aking bagong Panginoon. Ikaw ay... Ako ay isang maliit na espiritu ng libro mula sa Sword Monument, tinatawag na Sure. Nakikinig, ito ay mga tao ng kultura. Ako si Xian. Opo, Ginoo. Alam mo ba kung bakit kita inilabas? Alam ko, upang tulungan kang muling itayo ang Jade Capital sa langit. Sige, sabihin mo na. Paano ko ba itatayo itong gusali na ito? Dahan-dahang itatayo. Gaano katagal? Parang pag-aaral ng espiritu. Unti-unting aabot sa 1,000. Masakit kaya yun? Di ko alam, di ko pa natikman. 4 na taon na. Hindi ka na siguro mamamatay. Hindi ka pa rin nagigising, sigurado kang hindi ka mamamatay. Hindi ito nakakatawa. Walang kwenta ka talaga. Aalis na ako sa trabaho. Alagaan mo ang iyong maliit na tiyuhin. Paglasing, hindi mo na alam na ang langit ay nasa tubig. Buo ang barko ng malinis na panaginip na sumasakop sa Milky Way. Nagising na. Anong demonyo, bakit ang laki ng alikabok? Pupunta ako sa Daozong, sarado na ba? Walang nangyari. Bakit ka nangangati? Hindi ba, bro, nababaliw ka na? Lumaki nga ang katawan mo. Bakit hindi ka pa nakapag-ensayo? Hindi dapat ganito. Nandito ka na sa pagninilay ng 4 na taon. 4 na taon. Sige, aalis na ako. Ang aking kabataan ay nawala na. Ito ang pinakamakabigyang diin na lugar ng aking pagninilay. Nais pumasok sa Sword Pavilion. Dito may isang upuan. Kailangan mong mapataas ang iyong kakayahan hanggang sa antas ng 10 kalangitan. Bawal pumasok ang ibang mga disipulo anumang oras. Pero bukod dito, may paraan pa rin. Interesado ka ba? Baka mag-alis na lang ako. Ayaw mo bang malaman? Ayaw ko. Gusto mo bang malaman? Sinabi ko na ayaw ko. Nagsisinungaling ka. May sakit ka ba? Sige, sabihin mo. Tingnan mo, sinasabi ko na gusto mo. Tinanong ang tunay na disipulo ng Sword Master ng Daozong. May karapatan na direktang pumasok sa Giant Pavilion. Kaya naiintindihan mo, di ba? Hindi ko naiintindihan. Walang anuman, mamaya maiintindihan mo rin. Pagtitipon sa Giant Pavilion. Mga Ginoo, pakiusap, dumating na kayo.
Ang batang ito ay isang batang lalaki. Sino ba siya na nagkaroon ng biglang pagkaunawa sa loob ng 4 na taon? Bakit wala ni katiting na pagbabago sa kakayahan? Nandito na ang lahat. Sige, simulan na natin. Elsexin, ipakilala mo ang iyong sarili sa lahat. Ako. Ang pangalan ko ay Defixin. Nakilala ko na kayong lahat, mga nakatatandang tagapagturo. Siya si Elsexin. Nabali ang huling laban ng aming gurong si Ancestor, Siksuksian. Naliwanagan siya pagkatapos ng 4 na taon. Bakit parang walang pagbabago? Kuxian, halika na. Malayo ang biyahe ng aming guru. Hindi na makapag-angkat ng mga disipulo. Ngayon, gagamitin ko ang pangalan ng aking guru upang tumanggap ng mga disipulo. Kuxian. Handa ka bang sumailalim sa guro ng espada? Handa ako. Hindi mo ba isasaalang-alang ang mga pagsubok? Hindi ko kunin ng Diyosa. Sa halip magdurusa ka. Sige, susunod na ako sa inyo. Sige, ngayon, yumuko ng 3 beses sa espada ng guro. Iyan na ang pagtanggap bilang estudyante. Simulan na. Magsimula na. Nakita ko na ang maliit na guro, hehe. Anong saya? Bilisan mong gisingin ang tao. Mga mahal kong kaibigan, tumayo kayo. Mag-uwian na kayo. Narito na. Ginoo, tinawag niyo ako. Si Wen Kingsui, tagapangasiwa ng Zhenjian Hall. Ang paboritong estudyante ng Zhenjian Hall. Isang sword cultivator mula sa 7 antas. Ito si Xuxian. Siya rin ang iyong maliit na guro, uncle. Kaka-join lang ng iyong maliit na ninuno sa sekta. Dalhin mo siya para makilala ang lugar. Oh. Sige na, guro. Saan tayo pupunta, guro? Nakatayo ka na ba? Tara na. Sapat na iyon. Protektahan mo ako, estudyante. Naku, magandang araw, Yanni. Wen, maging huwaran kami. Nandito na ang maliit na grupo. Maaari na bang bitawan? Pasensya na, nagkamali ako. Nasaan ito? Bundok ng mga tagapagtanggol. Saan mo ako dadalhin? Kakain tayo. Ayos lang ang kumain. Hehehe, dito ba, bilisan mo. Ito ang natatanging espiritual na bag ng aking sekta. Maaari mong ilabas at itago ayon sa iyong nais. Salamat sa paalala, guro. Bago makamit ng aking maliit na guro ang breakthrough sa foundation establishment. Pasensya na kay guro, kailangan niyang makitira sa akin sa parehong bakuran. Ayos lang ba sa iyo, guro, na tumira sa kanlurang silid? Ayos lang. Espesyal na lugaw. Magpahinga ka na, guro. Narito ang lugaw. CJ. Ang isang mangkok ng espesyal na lugaw ay nagkakahalaga ng 10 puntos. Tandaan mong ibalik sa akin. Ito ang sekta ng pagtatanong. Walang pagkakaibigan. Lahat ay tungkol sa mundo. Yitset, maganda itong bagay na ito. Ganito ba kailamig ang bagong manlalaro na pakete? Aba. Parang may kapangyarihan ako. Ito ay visual na pagbabahagi. Nasaan ang maliit na libro mo? Pakibaba ang ulo mo, amo. Parang multo. Saan ka nagpunta? Akala ko ay wala ka na. Kakagising ko lang. Hindi pa ako sanay. Kaya't natulog siya ng kaunti. Hindi ka rin nabibilang dito. Ang mga lihim ng langit ay hindi dapat ipaalam. Sabihin mo kung ano ang visual sharing. Mahal na Diyos, ang kakayahang makita ang lahat ng bagay sa isang sulyap. Alamin ang hinaharap, balikan ang nakaraan. Mahina pa ang katawan mo ngayon. Ngunit habang umuunlad ang iyong kakayahan, unti-unti mo itong maya-unlock. Kapag natapos na ang puting jade na lungsod sa langit. 10 palasyo ang sabay-sabay na magbubukas. 10 palasyo ang sabay-sabay na magbubukas. Kahit ang mga Diyos ay magkakaroon ng kaguluhan. Mayroon ka bang iba pang kakayahan? Ikaw lang ang makakakita sa akin. Bibilang ba ito? Sa ngayon, wala na.
Sa wakas, nagtagumpay na. Hahaha. Hahaha, bahagya. Aba, sa wakas ay makakaiwas na sa hirap. Tingnan mo, paano dumating siguro. Tiyak na tao na nag-ensayo ng key. Pumili ng mga pamamaraan ng pag-ensayo ng key. Mas malalim sa pag-ensayo ng key. Nakita ng disipulo. Mahal na guro. Ang aking guro ay papasok sa silid. Ang aking guro ay may katanungan sa silid. Maghintay ka sandali, guro. Maliit na mystery anak, ito ang seal ng pavilion. Pwede kang uminom ng inumin ng pavilion at maghintay dito ng 3 oras. Sa panahon nito, maaari kang pumili ng isang kasanayan upang kopyahin. Pavilion Ayakit. Salamat sa iyong pagtulong, Pavilion. Magtrabaho ng mabuti, nakikita ko na magaling ka, naiintindihan mo ba? Sikreto ng pagsasanay sa pagsusunog ng dugo, mahahalagang punto, nagtatampok ng mababang antas ng mahiwagang hakbang. Ah! Hihi! Hihi! Wala na akong kasalanan dito. Ikaw na, King Lian Jianj. Shensyang espada. King, isang sulyap. Hahaha. Naging matagumpay na ako. Hihi. Binabati kita, guro, sa tagumpay sa swordsmanship. Karaniwang galaw lang. Maliit na puno ng mystery. Akala ko nagkamali ako ng pagkakakilala. Disipulo ng dandang sa Feng Luo yun. Yaoxiao. Sige, okay. Pero kailangan ko nang umalis ngayon. Mag-isa ka na lang. Saan ka pupunta, guro? Sasama ako sayo. Sige na. Magsimula ka na, maliit na guro. Ang galing mo sa ganyan. Ito ay Jade Gourd. Ang bilis at matatag ng paglipad. Mas maganda kung mas matatag pa. Apo, tara na, maglakad na tayo. Tara na. Maglakad na tayo. Tara na. Parang ang batang babae kanina ay apo ni Yaolao, di ba? Hehe, ang cute niya talaga. Sayang naman, magandang repolyo, pinagsamantalahan ng baboy. Yung tao na iyon, siguro. Talagang magkasintahan sila. Sadyang itinadhana. Nga. Isa the way, guro. Bakit ka pumunta sa aming danhol? Pupunta ako para gumawa ng foundation pill. Pumunta ka at kumuha ng mga pundasyon na pill. Kumuha ka ng buwan ng pundasyon. Pumunta ka at kumuha ng mga pundasyon na pill. Bakit hindi ka na umaalis? Tingnan mo ang pundasyon na pill para sa iyo. Ibigay mo sa akin. Mayroon dito na 0 piraso. Libre lang. Nga. Hindi ito maganda, di ba? Ay nako, ano ba to? Lahat ay ako lang ang nagpraktis. Kung hindi mo naman ito kinaiinisan, isipin mo na lang na ito ay paggalang ng nakababatang henerasyon sa iyo. Sige, pero 1 piraso lang ang sapat na. Piraso. Tungkol sa isa. Isa. Tungkol sa isang isa. Pakiramdam ko nagmamalaki ka. Ngunit wala akong ebidensya. Hey, pupunta pa ba tayo sa dantang? Hindi na, ihatid mo na lang ako pabalik sa Jianfeng. CJ. Maliit na guro, narinig ko na nakatagpo ka kay Ginoong Li. Na umiiyak na humiling na dalhin kanya pabalik. Ang mga chismis ay purong chismis. Sino bang gago ang nagsabi ng mga kalokohan na ito? Maliit na aklat, handa ka na ba? Palaging handa. Sige, simulan na. Naiintindihan. Sa wakas, nagtagumpay na. Magandang umaga, Xiao Wen. Guro, saan ka pupunta? Kakain, gusto mo? Hindi na. Sige, tara na. Nakatayo ka na ba, Xiao Shizu? Umalis na. Ang Sword Tomb ay nasa kailaliman ng Forging Peak. Ito ang pundasyon ng Sect of Inquiry. At ito rin ang pinakamisteryoso at banal na lugar ng buong Sect of Inquiry. Ang Sword Tomb na iyon
ay mayroong lahat ng uri ng espiritual na sandata, lupaing sandata, langit na sandata at Diyos na sandata. Anong makukuha? Ay nakasalalay sa kakayahan. Ayon sa alamat, sa ilalim ng Changsheng Bridge, ang espada sa loob ng kahon ng espada ay nakuha mula sa mga espada ng pamilya ng espada ng espada. Ang mga espada sa libingan ng espada ay may mga espiritu. Pumipili lamang ng isang may-ari at ang espada ay natatakpan. Pumipili lamang ng isang anyo at ang espada ay natatakpan. Mga disipulo ng Dao. Ang mga nakakuha ng espiritual na espada ay karaniwan lamang. Ang mga nakakuha ng espadang langit ay nakakagulat. At sino nakakuha ng Celestial Sword? Bilang maliit na supling ng Grandmaster. Sa bahay ng espada. Hindi makapang-akyat sa espada. Tara, lakad na tayo. Pamilya. Senior Sister King Shan, ang iyong nakababatang kapatid ay matagal nang naghihintay. Gaya ng iyong sinabi, ang iyong nakababatang kapatid ay matagal nang naghihintay. Ate, matagal nang naghihintay si King Shan. Sa labas ng espada. Sigurado, dapat ay sinabi na sa iyo ni Xiao Wen ang tungkol sa sitwasyon ng Sword Tomb. Nabanggit niya ilang bagay. Nabanggit niya ito. Nabanggit niya ilang bagay. Mayroon bang hindi ka pa naiintindihan? Kung gusto mong itanong, itanong mo na. Kung wala naman, pumasok ka na lang para kunin ang espada. Sister, alam mo ba na may espada sa Holy Sword Pool? Hindi ko alam, hindi pa ako nakapunta doon. Siguro pwede mong sabihin sa amin ang sagot. Iyon ba ang unang antas ng espada, ang Essay of the First Realm? Ganito ka-enthusiastic. Zhang Yang. Kilala tayo. Paano hindi kita makikilala, Xianje? Totoo nga, ikaw nga, Xianje. Huwag mo nang banggitin, araw-araw akong nag-iinit ng bakal. Tingnan mo ang mga kalyo ko. Sobrang pinahirapan ako ng guro ko. Ako, ang hirap. Tara na, umakyat ka na. Hindi ko na kaya. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya nga ni Kian. Hindi ka ba nahihiya? Sige, ako na ang magdadala sa'yo. Hindi pwede. Huwag na huwag. Huwag ka nang magbitiw ng mga walang kwentang salita. Huwag mo na akong tawaging kuya. Ikaw. Okay lang ba, Xianje? Hindi dapat sinasabi ng lalaki na hindi siya kaya. Hindi ako nananaginip, di ba? Sampalin mo ang sarili mo para malaman mo. Xianje, sakit na hindi ito panaginip. Tanga. Xianje, sobrang naantig ako. Kung hindi mo ako itataboy dahil lalaki ako, iaalay ko ang aking sarili sa iyo. Umalis ka, ito ay kabayaran sa kabutihan. Hihi. Dear. Hihe. Sige, kunin mo na ang iyong espada. At ikaw naman, kapatid na walang gawa. Siyempre, magpapatuloy ako sa pag-akyat. Hindi ako magbabalik hanggat hindi ko nakuha ang Immortal Sword. Ganito lang ang 4 na antas ng espada. Ang lakas. Bakit parang 2 ang nakikita ko? Marahil may ibang disipulo na umakyat na. 10 araw na ang nakalipas mula nang pumasok si Zhang Yang sa Sword Gate mula sa Sword Peak. Hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas. Mukhang pamilyar. Siya yung maliit na matabang kasama ni Xuxian noon. Zhang Yang, nagpakilala sa nakatatanda. Ano ang tawag sa iyong espada? Walang talim. Makakakuha ng espadang langit. Malalim ang kapalaran. Nasaan na kaya si Xuxian? Nasa ika-4 na langit si Guruk Sayong. Isang araw lang ang ginugol ni Guruk Sayong. Umakyat na siya sa 3 larangan ng espada. Ang galing. Hahaha. May isang tao na umaakyat sa sword pool sa ilalim ng araw. Sa gitna ng araw, anong hangin ang humahampas sa mga haligi? Anong tambol ang tumutunog? Hindi niya ito maiintindihan, di ba? Ang kampana ng Sword Pavilion ay tumunog ng 4 na beses. Ito ay tanda ng pagpupulong ng mga matatanda sa pavilion. Nangangahulugan ito ng labanan sa buwan. Tumigil na ang laban. Ipinapakita ang simula ng laban. Tumunog ang 12 kampana. Ipinapakita na may ilaw na namatay. Kung tumunog ito ng 6 na beses,
Ipinapakita na may pumasok sa Mahayana. Tapos na. Tapos na, ang tugtugin sa peak ng pagsusubo ay umaalingaungaw. Hindi mo pa sinasabi. Hindi ko alam eh. Grabe. 2,000 taon na. Sa wakas, may bagong henerasyon na nakapasok sa langit. 2 buwan na rin. Bakit hindi pa rin lumalabas? May nangyari na kaya? Huwag mag-alala, maghintay pa, maghintay pa. Kumusta na si Kuya Shai? Kumusta na si Kuya Shiki? Sabihin mo lang kung buhay pa siya o hindi. May isang pader na hadlang sa katawan ng maliit na tiya. Mayroon kaming teknik na makapanlaban. Hindi namin makikita kahit isang hibla. Hindi ko alam talaga. Kailangan bang mawala ang langit na ito? Tinanong ko kung bakit hindi natupad ang 100 taon ng kapalaran. Magpatuloy ka, Ginoo. 300 na lang at nasa tuktok ka na. Ngayon, kahit mamatay ako, mamamatay ako sa itaas na iyon. Maliit na Diyos na mundo. Kunin mo, ate.